Magandang umaga, Mila. Mabuti naman at nagising ka na. Malapit na tayo sa kinaroroonan ni Tandang Sayong. Nakasakay ka sa likod ni Agus. Wika ni Adelpha. Magandang umaga, Mila. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman. Pero teka, hindi ko alam na kaya mo palang magbagong anyo bilang kalabaw? Isa lang ito sa marami kong katangian, Mila. Nasaksiyan mo na ang iba, ngunit marami ka pang hindi nakikita. Wika ng sarangay. Maya-maya huminto ang mga ito sa isang lumang pantalan. Bumaba mula sa likod ni Agos ang dalawang dalaga. Nagsimulang magmasid sa paligid. Nasa gitna ng lawang ito ang kinaroroonan ni Tandang Sayong. Kailangan nating sumakay ng bangka para makarating doon. Wika ni Adelpha. Pero wala akong nakikitang bangka dito, Adelpha. Paano tayo makakatawid? Tanong ni Mila. Ako nang bahala, Mila. Agos, takpan mo ang mga tenga mo. Huwag daw kang didilat. Sumunod ang sarangay. Inilabas ng dalagang babaylan ang maliit na plotang gawa sa kawayan. Nagsimula itong patugtugin. Nakatakip ang tenga at mata ni Agos, kaya wala itong alam sa mga nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Mila nang makita ang figura ng isang bangka na paparating. Ang mas kinagulat nito nang makita ang nilalang na humihila sa bangka. Sandali lang, di ba mga kataw sila? Paano mong napapasunod ang mga nilalang na yan? Tanong ni Mila. Hindi ko sila napapasunod, Mila. May kasunduan sina Tandang Sayong at ang Rina na mga kataw. Pangangalagaan naming mga babaylan ng lugar na ito, kapalit ng tulong nila sa amin. Wika ni Adelpha. Marahang sumakay sa bangka ang dalawang dalaga habang inaalalayan naman ng mga ito si Agos na noon ay nakabalik na sa totoong anyo. Kaunting kaalaman, ang mga kataw ay uri ng mga engkantong naninirahan sa dagat, taliwas sa paniniwala ng karamihan. Hindi aswang ang mga kataw, kundi mga engkantong makapangyarihan ang kanilang boses. May kakayahang magmanipula ng utak ng tao, lalong-lalo na ang mga lalaki. Kadalasan silang nambibiktima ng mga mananagat, maging ng mga mangingisda. Isa pang maling pagkakakilanlan natin sa mga kataw, tanging mga kalalakihan lang na may itinatagong kasamaan sa puso ang naaapektuhan ng kanilang boses. At sa oras na marinig nila ang awit ng kataw, kusang lalabas ang natural na kasamaan at pagkayok sa laman. Ang tanging makakakontra nito ay ang kakayahan na tinatawag na salmo sa hangin. Isa itong sinaunang kaalaman na tanging mga bugaytang babaylan lang at mga ermitanyo ang nakakaalam. Balik tayo sa kwento. Inabot ng halos 2 oras ang paglalakbay nila sa lawa bago tuluyang makadaong sa dalampasigan ng isang maliit na pulo. Halos hindi na makita ang buong paligid dahil sa makapal na alapaap. Hinawakan ni Adelpha ang kamay ni Mila. Tanging siya lang ang nakakaalam ng tamang daan papasok sa kinaroroonan ng punong babaylan. Malapit na tayo, Mila. Huwag mong papansinin ang makikita o maririnig mo. Mga elemento silang naninirahan sa lugar. Wala masyadong nagpupunta rito. Wika ni Adelpha. Naging kanlungan ng mga elemento ang maliit na isla dahil na rin sa presensya ng punong babaylan. Nagpatuloy sa paglalakad ng grupo hanggang sa makarating ang mga ito sa kalagitnaan ng isla. Tumambad sa kanila ang napakalaking puno na halos hindi mayayakap ng 4 na katao. Ang laki! Anong meron sa puno na yan? Tanong ni Mila.
Nasa taas ng malaking puno ang kanlungan ni Tandang Sayong. Halika na, inaantay tayo ng aking guro. Wika ni Adelpa. Maya-maya ay bumaba sa malaking puno ang dalawang kalalakian sa pamamagitan ng hagdan na gawa sa baging. Kakaiba yung lugar na to ah. May sariling buhay ang mga halaman. Wika ni Mila habang pinagmamasdan ang mga puno na naggagalawan sa ilalim. Napakalawak ng itaas na bahagi ng puno at sa laki ng mga sanga, kayang magkanlong ng higit sa 5 maliit na kubo. Pinagduktong ng mga kawayan at tabla ang mga ito. At sa pinakagitnang bahagi ng maliit na pamayanan, may namumukod tanging kubo na binabantayan ng 2 malaking itim na nilalang. Silang mga nalalabing babaylan na sumasamba sa dakilang sarangay. Wika ni Adelpa. Napatingin si Mila kay Agos na noon ay nasa anyong kalabaw. Akmang papasok na ang mga ito sa loob ng kubo nang bigla silang harangin ng 2 pang nagbabantay. Hindi maaaring pumasok sa loob ang isang kalabaw. Wika ng bantay. Hayaan mo silang tumuloy, bantay. Isa sa mga panauhin ng punong babaylan ng kalabaw na yan. Tugon ni Adelpa. Mabilis namang binuksan ng bantay ang pintuan. Namangha si Mila sa mga nakikita. Nagliliparan sa silid ang maliliit na taong may pakpak. Sila ba yung mga sinasabing diwata? Tanong ni Mila. Napalingon ito sa sulok. May matanda na biglang tumawa. Talagang wala kang alam sa mga nangyayari. Kagaya ng sinabi sa aking pangitain. Isa kang inosenteng kaluluwa. Sila ang mga lambanang tagapagsilbi. Malikayang pagdating sa kanlungan ng babaylang sarangayon. Wika ng matanda. Mila, Agos, malugod kong ipinapakilala sa inyo ang punong babaylan ng mga sarangayon. Si Tandang Sayong. Tandang Sayong, sila po ang ating mga panauhin. Wika ni Adelpa. Pinabati kita, Mila, sa isang matagumpay na misyon. Sandali lang at maghahanda ako ng makakain. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Siguradong tagtag ang katawan nyo sa paglalakbay. Wika ni Tandang Sayong. Biglang nagbago ang anyo ni Agos, dahilan para mahulog ang ilang gamit. Nagsipagpasukan ang mga bantay, ngunit imbis na sumalakay, lumuhod ang mga ito nang mapansin ang anyo ng sarangay. Mabuti naman at may tutuwid ko na ang aking likod. Paumanhin punong babaylan kung nasira ko ang ilan sa mga kagamitan. Hindi dakilang sarangay. Amin ang karangalan sa iyong pagdalaw. Hindi namin nakalain na ang aming kinikilalang diwata ay nagkukubli sa anyo ng isang kalabaw. Wika ng matandang babaylan. Ginawa ko lang ang bagay na ito upang hindi makita ng karamihan at hanggat maaari walang makakaalam maliban sa ating mga nasa loob ng silid na ito. Malinaw dakilang sarangay. Bantay, siguraduhin mong walang ibang makakapasok sa silid na ito. Punong babaylan, alam kong hindi ito ang tamang panahon, pero kailangan niyong malaman ng mga nangyayari sa labas. Si Gustavo, nagawa niyang buhayin si Raha Ituman. Wika ni Adelpa. Alam ko, Adelpa. Nakita ko na ito sa aking pangitain. Sa ngayon, huwag mo munang alalahanin ang bagay na yan.
Kumain kayo at magpahinga. Kailangan niyong makabawi ng lakas. Pansamantala ko kayong iiwan sa silid na ito. Wika ni Tandang Sayong. Hindi nagsasalita si Adelpa. Ngunit napansin ito na may mali. Paglabas ng matanda, kinausap ng dalagang babaylan ang mga kasama. Akmang susubo na sana ng pagkain si Mila nang biglang tapikin ni Adelpa ang kamay nito. Ano bang problema mo? Nagugutom na ako, Adelpa. Wika ni Mila. Pasensya ka na, Mila. Pero hindi ka pwedeng kumain ngayon. May mali kay Tandang Sayong. Kilala ko ang aking guro. Nung sinabi niya kaninang wala kayong dapat alalahanin, doon ko napagtanto, hindi siya ang aking guro. Wika ni Adelpa. Ayan ka na naman eh. Yan din ang ginawa mo doon sa nayon ng mga babaylan. Wika ni Mila. Tama si Adelpa, Mila. Kaya makinig ka sa kanya. Walang sino man ang pwede nating pagkatiwalaan ngayon kung hindi siya. Mila, ang guro ko ay hindi lumalabas sa silid na ito, lalo na kung may ibang taong nasa loob. Masyadong mahalaga ang mga bagay na nakatago dito para iwanan. Ano ang ibig mong sabihin? Naalala mo ba yung tungkol sa 7 sandata ng Bathala? Muling wika ni Adelpa. Oo, naaalala ko. Bakit? Anong meron tungkol doon? Anong kinalaman nun sa guru mo? Tanong ni Mila. Nasa loob ng silid na ito ang mga sandatang yun, kasama ang kampilan na nasa pangalaga mo. Inikot ni Mila ang tingin sa paligid. Laking gulat nito nang makita ang mga nagliliwanag na simbolo sa dingding. Bawat simbolo ay sumasagisag sa mga diwata. Kung alam niyang nandito mga sandata, bakit siya lumabas? Baka malaki ang tiwala sa'yo ni Tandang Sayong, Adelpa. Masyado ko lang nag-iisip ng kung ano-ano. Muling wika ni Mila. Hindi, Mila. Isa sa mga tungkulin ni Tandang Sayong ang pangalagaan ng mga sandata. Dahil doon, hindi siya maaaring lumabas sa lugar na ito. Kaya may 2 itim na nilalang na nagbabantay sa pintuan. Dahil sa oras na iwanan nito ni Tandang Sayong, mababasag ang selyo. Kakawala sa mundo mga sandata. Ito ang dahilan kung bakit nasabi kong huwad ang Tandang Sayong nakarap natin. Kung sino man siya, hindi niya pa alam ang totoong kinaroroonan ng aking guro. Pagpapaliwanag ni Adelpa. Kung ganun, sino ang taong yun? Tanong ni Mila. Ang kakambal niyang si Tandang Imang, malaki ang pagkakahawig nilang 2. Ngunit hindi sa ugali eh. Gusto ni Tandang Imang na patayin ang aking guro para makuha ang pangangalaga sa mga sandata. Sa mga pangyayari ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganun na lang ang pagnanais niya na makuha ang 7 sandata. Isa lang ang dahilan. Kasama ni Gustavo si Tandang Imang. Muling wika ni Adelpa. Kung nandito pa rin ang mga sandata, ibig sabihin lang, hindi pa nakakalis sa loob ng silid si Tandang Sayong. Muling wika ni Mila. Tama ka, Mila. At hindi yun alam na mga kalaban na sa loob ng silid na ito, may lihim na pintuan papunta sa kinaroroonan ni Tandang Sayong. Tugon ni Adelpa. Sabay hila ng higaang nakalatag sa sahig. Tumambad sa kanila ang isang maliit na pintuan na tanging tao lamang ang makakapasok. Tumuloy na kayo, Adelpa. Ako ang may iwan dito upang magbantay. Sige, Agos. Mag-iingat ka. Wika ni Mila. Nagpatuloy sa pagpasok sina Adelpa at Mila. Pagdating sa loob ng silid, namangha ang dalaga dahil nakarating sila sa ibang dimensyon. Mahusay, Adelpa. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo bilang aking tagapagmana.
Maligayang pagdating, Mila. Halika, hayaan mong hawakan ko ang kamay ng tagapagmana ni Apo Lakay. Wika ni Tandang Sayong. Marahang naglakad si Mila papunta sa matanda. Inabot ang kamay nito. Biglang nabalot ng liwanag ang paligid. Nakita ng dalaga ang sarili na nakatayo sa harapan ni Tandang Sayong. Teka, nasan ako? Pang ilang beses na to ah. Wika ni Mila. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Sumama ka sa akin at may papakita ako sa iyo. Muling wika ni Tandang Sayong. Naglakad ang matanda at sa bawat paghakbang, nag-iiba ang kapaligiran. Pamilyar kay Mila ang lugar na yun. Ilang sandali pa narating nila ang isang kubong walang dingding. Maraming kalalakian ang naroon. Ang ilan ay naghahakot ng mga uling at ang ilan naman ay nagpupukpok ng mga nagbabagang bakal. Napagtanto ng dalaga na ang lugar na yon ay isang malaking pandayan. Alam kong pamilyar sa iyo ang 7 sandata na mga bathala. Dito sa lugar na ito, isinilang ang mga yon. At ang gumawa ng lahat ng ito ay walang iba, kung hindi ang bathala ng panahon na si Mapulon. Wika ng matandang babaylan habang nakaturo sa isang lalaki na may hawak ng malaking gintong martilyo. Inikot ng dalaga ang paligid. Nakita ang hulmahan ng lahat ng mga sandatang gawa sa bakal. At habang naglilibot, ipinaliwanag ni Tandang Sayong na ang panahong kinaroroonan nila ay ang oras at araw kung kailan ginawa ang 7 sandata. Nandito tayo sa panahon kung kailan itinalaga ang katungkulan ng 7 napiling diwata. Maging ang mga mandirigma ay narito rin. Alam kong hindi na nakarating sa inyong kaalamanang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya makinig ka, dahil mahalagang malaman mo ang lahat ng ito upang maunawaan mo ang kalaban. Wika ni Tandang Sayong matapos ay pinaliwanag nito ang pangyayari sa lugar na iyon. Ang mga sumusunod na kaganapan ay ayon sa salaysay ni Tandang Sayong. May 8 nilalang ang piniling maging bathala at tagapagbantay. Parehong mula sa mundo ng mga tao at engkanto, mortal at diwata. Ang 8 taong ito ay kakatawan sa 8 sulok ng mundo. Malalaman kung sino-sino ang mga katao sa pamamagitan ng mga sandata. Ngunit habang hinahanda ang lahat, isa sa mga napiling nilalang ang hindi makapag-antay. Dinampot ang karet ni Magwayen. Maagap siyang itinulak ng isa pang mandirigma na kilala sa pangalang Ribong Kilat mula sa iba pang mga sandata. Raituman, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Wika ni Ribong Kilat. Bakit? May masama bang piliin ang tadhana ko? At sino ka para pigilan ako? Isa ka lang hamak na mandirigma. Ilagay mo ang sarili sa lugar. Isang maharlika ang karap mo. Pag-uusap ng dalawa sa mga napiling mandirigma. Kung ganun, sinusuway mo ang batas ng kalangitan. Ilapag mo ang sandata raha. Hindi mo alam ang kapamakan na maaaring idulot nito sa sangkatauhan. Hindi para sa iyo ang karit na yan, kundi para sa diwata ng kamatayan. Wika ng isa sa mga mandirigma. Apo Lakay, isa sa pinakamabuting pinuno ng Katagalugan. Husto na ang pagdudunong-dunungan mo. Kung meron man sa inyo ang gusto kong pigilan, bakit hindi kayo dumampot ng sandata at labanan ako? Wika ng raha. Nagsipagdampot ng sandata ang ilan pang mga mandirigma. Tumayo ito sa likod ni Apo Lakay.
Sa hudyat ng pinuno, nagsipagsugod ang mga ito. Ngunit bago pa man magpang-abot ang dalawang panig, biglang lumitaw sa pagitan si Mapulon, ang bathala ng panahon. Hawak nito ang gintong martilyo ng paglikha. Iniampas ito sa lupa. Nagsipagtalsikan ang magkabilang panig. Mga wala kayong galang. Nasa loob kayo ng aking pandayan. Ang lalakas ng loob niyong gumawa ng gulo. Sino ang pasimuno nito? Tanong ng bathalang si Mapulon. Mapulon ang dakilang panday, ang diwata ng panahon. Isang karangalan ng makadaumang palad ang iyong sandata. Wika ni Raha Ituman. Nanlaki ang mga mata ni Mapulon nang makitang hawak nito ang karit ni Magwayin. Hindi para sa iyo ang karit ng kamatayan. Bitawan mo yan, Ituman, kung ayaw mong parusahan ka ng kalangitan. Wika ni Mapulon. Parusahan ng kalangitan? Nagpapatawa kaya Mapulon? Hawak kong isa sa mga sandatang binasbasa ng mga batala. Bakit nila ako paparusahan? Kayo ang magsipagluhod sa harapan ng bagong diwata ng kamatayan. Hindi ikaw ang magtatakda ng iyong kapalaran, Ituman. Kaya bitawan mong sandata habang hindi pa uli ang lahat. Hindi ako ang magtatakda ng aking kapalaran. Bakit ako naging Raha? Bakit ako naging matagumpay na pinuno kung hindi ako ang itinakda sa sarili kong kapalaran? Kayong mga diwata at mga batala, masyado niyong pinanghimasukan ng buhay naming mga mortal. Binigyan niyo kami ng puso't isipan upang makapagpasya. At sa oras na sumuway sa inyong kagustuhan ng aming desisyon, itinuturing niyo kaming kalaban. Hindi mo nauunawaan, Raha. Itinakda na ang iyong kapalaran at yun ang maging pinuno ng isang matagumpay na banwa. Kung ano ka ngayon, yun ang tadhana. Wala ka nang dapat pang ibawas at idagdag. Kaya bitawan mong sandatang yan bago pa lumala ang lahat. Bathalang Mapulon, hindi mo mababagong isipan ng isang yan. Masyadong matigas ang ulo ni Raha Ituman. Hayaan niyong pigilan namin siya. Napalingon si Mapulon kay Apo Lakay, isa sa pinakabatang pinuno. Ngunit sa murang edad, nagawa nitong magtatag ng isang matagumpay na banwa sa bahagi ng Luzon. Mukhang hindi na nga ito maiiwasan. Nakatakda ang kaganapang ito. Nakita ko na ang mangyayari sa kanya. Kaya Pulakay, damputin mo ang kambal na kampilan na nagtataglay ng kapangyarihan ng elemento ng kidlat at apoy. Pinaginid, sayo naman ang dalawang makamandag na kris. Nagtataglay ito ng kapangyarihang bumuhay at kumitil. Ribong kilat, tanggapin mo ang sibat ng kidlat. Apo Adlaw, para sa iyo ang tanikalang gawa sa apoy. Simula sa araw na to, kabilang na kayo sa 7 diwata at ang mga sandatang iyan ang inyong sagisag. Ang una niyong misyon, pigilan si Raha Ituman. Matapos ibigay ang kautosan, isa-isang dinampot ng mga napiling mandirigma ang mga sandata. Napagtanto ni Raha Ituman na wala siyang magagawa. Dali-dali itong tumakas gamit ang karit ng kamatayan na may kakayahang magbukas ng lagusan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Alam ng mga mandirigma na hindi sila maaaring pumasok sa lugar na pinuntahan nito. Kaya naman wala silang nagawa kung hindi mag-antay ng tamang panahon para sumalakay. Sa paglipas ng mga taon, malaking pinsala ang idinulot ni Raha Ituman.
Hindi nila ito magawang talunin dahil nasa panig ng itim na raha ang puwersa ng kadiliman. Ilan sa mga ito ang malalakas na lahi ng aswang. Mga babay lang tumalikod sa mga diwata, manggagaway, mambabarang at mga mangkukulam. Naghasik ng kasamaan ng mga ito sa mundo at tuluyang pinalaganap ang takot sa mga tao hanggang dumating ang takdang araw ng muling paghaharap. Ito ang panahong nakita nila Mila laban sa pagitan ni Apo Lakay at Raha Ituman. Nagawang talunin ng Apo ang kalaban, ngunit hindi na nila nagawang kunin ang karit ng kamatayan dahil bago pa malagutan ng hininga si Raha Ituman, gumawa ito ng lagusan papunta sa mundo ng mga namatay at itinapon papasok ang sandata. Maaaring matalo niyo ako ngayon, ngunit darating ang panahon. Magbabalik ako dala ang puwersa ng hindi mabilang na mandirigma. Tuluyan kong lilipulin ang sangkatauhan at pag-aarian ng mundo. Wika ni Raha Ituman. Gamit ang kampilan, tinapos ni Apo Lakay ang buhay nito sa pamamagitan ng isang makapangyarihang angkan ng mga babaylan na kung tawagin ay sarangayon. Ikinulong nila ang katawan nito sa isang lugar kung saan maging ang kaluluwa ni Raha Ituman hindi ito matutunton. Matapos ang kaganapang iyon, umiral ang mahabang panahon ng kapayapaan. Itinalaga ni Bathala ang mga mandirigma sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama ang mga sandata, ito ay para masubaybayan at mapigilan ang muling pagbabalik ni Raha Ituman. Kasama ng mga sandata ay mga nilalang na nagsisilbing gabay. Isa na dito ang lahi ni Agos. Matapos ang pagpapakita ng mga nangyari sa nakaraan, bumalik na sa kasalukuyan ang dalaga. Ngayon mas nauunawaan ko na ang nangyari. Sinabi sa akin ni Agos ang dahilan kung bakit siya ang nangangalaga ng kampilan. Wika ni Mila. Mahusay, Mila. Hindi biro ang tungkuling nakaatang sa iyong balikat. Hindi mo man ito ginusto, ngunit ito ang kapalarang nag-aantay sa iyo. Wika ni Tandang Sayong. Lubos ko pong nauunawaan, Tandang Sayong, at tinanggap ko po ito ng buong puso. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Alam kong mahirap, pero hindi ko to pagsisisihan. Wika ni Mila. Kung ganon, bumalik na tayo sa aking silid. Nag-aantay na ang mga mapagpanggap sa inyong pagbabalik. Wika ni Tandang Sayon. Ngunit biglang naisip ni Mila ang tungkol sa sinabi ni Adelpa. Tandang Sayong, nabanggit ni Adelpa ang tungkol sa mga natitirang sandata. Alam kong nasa pangalaga mo mga ito eh. Hindi po ba sinabi nyo, delikado kung sakaling mapunta sa maling kamay ang lahat ng yun? Bakit nyo po tinitipon sa iisang lugar? Magandang katanungan, Mila. Hindi ito alam ng ating mga kalaban at patuloy nilang hinahanap ang mga sandata. Ang mga ipinakita sa iyo ni Adelpa ay pawang mga simbolo lang. Ginawa ito para lansihin ng mga kalaban kung sakaling madiskubre nila ang lugar na ito. Dito magaganap ang huling laban. Magsisilbing pain ng mga sandata pagdating ng panahon. At sa wari ko, hindi na yon magtatagal, kaya kailangan mong maghanda. Wika ni Tandang Sayong. Matapos ang pagpapaliwanag, dali-daling umakyat sina Mila sa silid ng matanda. Saktong pagsara nila ng lihim na pintuan, dumating ang huwad na Tandang Sayong. Ha! Mukhang nasiyahan kayo sa pagkain. Nakapagpahinga na ba kayo? Tanong ng matanda. Patuloy na nagpanggap sina Adelpa upang hindi paghalataan. Naiga si Mila sa sahig upang umarting natutulog. Opo, Guro. Masarap ang pagkain ha. Napagod ng gusto ang mga kasama ko eh.
Kaya hayaan muna natin silang magpahinga. Wika ni Adelpa. Ganun ba? O sige, iwanan mo kami dito, Adelpa. Magpahinga ka din muna. Wika ni Tandang Imang. Lumabas ng silid si Adelpa. Naiwang nagkukunwaring tulog si Mila. Samantalang si Agus naman ay nagtatago sa paligid. Narinig ni Mila ang sinabi ng matanda sa kanyang mga tagabantay. Ito na ang pagkakataon. Makukuha na natin ang kampilan mula sa dalagang ito. Huwag kayong magpapapasok ng kahit sino, kahit si Adelpa. Wika ni Tandang Imang. Nilapitan nito si Mila at hinawakan ang mga kamay. Tumawa ito ng mahina at muling nagsalita. Wala ka talagang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Mapapasa amin na ang kampilan ni Apolakay. Wika ni Tandang Imang. Habang naglalabas ng punyal, nagulat ang matanda. Biglang hinawakan ni Mila ang kamay nito. Nagpakita mula sa likod ng mga bantay si Agos. Hinding-hindi mo kami malilinlang. Kung inaakala mong magtatagumpay ka, pasensya na. Pero panaginip lang ang lahat ng yun. Wika ni Mila. Inilabas nito ang kampilan at itinutok sa leeg ng matanda. Muli namang pumasok sa silid si Adelpa. Adelpa, tignan mo ang ginawa mo. Nagdala ka ng kalaban sa kanlungan. Walang kapatawaran na pagtatraitor. Wika ni Tandang Imang. Imposibleng hindi mo makita sa pangitain ang nangyari, Tandang Sayong. Wika ng dalaga. Nanlaki ang mata ng matanda nang marinig ang sinabi nito. Oo, hindi ko nakita ang pangitain. At ikaw ang dapat sisihin dahil mapapahamak ang buong angkan dahil sa'yo. Wika ni Tandang Imang. Huwag mo nang paglaruan ng isipan ko. Alam ko na kung sino ka. At hindi ka ganong katalino para itago lahat sa akin. Kilala ko ang aking guro. Alam kong huwad ka simula pa lang nang dumating kami dito. Sumuko ka na dahil wala ka nang magagawa, Tandang Imang. Wika ni Adelpa. Pilit na kumakawala ang matanda sa pagkakahawak ni Mila. Ngunit hindi nito magawang makaalis. Huwag ka nang pumalag. Sabihin mo sa amin kung ano ang binabalak ni Gustavo. Wika ni Mila. Hindi mo pa rin ba alam? Maya-maya lang, dadating na ang hindi mabilang na kalaban at walang magagawa ang kanlungang ito upang protektahan kayong lahat. Kamatayan ang nag-aantay sa inyo sa ayaw at sa gusto niya. Mapupunta sa amin ang 7 sandata ng mga badala. Hindi kami naparito para mangingi ng proteksyon ng kanlungan, kundi para protektahan ito laban sa pananalakay nyo. Wika ni Adelpa. Maya-maya ay nagbukas ang maliit na pintuan sa sahig. Lumabas mula doon si Tandang Sayong. Kumusta, kakambal ko? Mukhang naligaw ka yata. Wika ni Tandang Sayong. Walang hiya ka, Sayong. Paano kang nakaligtas sa pagsalakay ng nayon? Kitang-kita ko kung paanong nasunog ang iyong kubo habang nakakulong ka sa loob. Wika ni Tandang Imang. Nakalimutan mo yata na isa kong bugaytang babaylan at nasa ilalim ng pangangalaga ng dakilang sarangay. Hindi mo ko basta-bastang mapapatay.
Wika ni Tandang Sayong. Sinabihan din ito si Mila na bitawan ang matanda. Hayaan silang dalawa sa silid. Kahit kailan, napakayabang mo at palagi kang hadlang sa mga pinaplano ko. Wika ni Tandang Imang. Hinahadlangan kita dahil kapamakan lang ang dulot mo sa mga tao, maging sa sarili mo. Bilang kakambal kahit papano, isinasaalang-alang ko pa din ang kaligtasan mo, Imang. Pero mas pinili mo ang kadiliman. Muling wika ni Tandang Sayong. Kaligtasan ko? Huwag mo kong patawanin, Sayong. Simula noon, gusto mo na akong lamangan. Kaya nga ikaw ang napiling maging pinuno dahil sa panglalamang mo. Ako nga ang dapat na nasa posisyon mo kung hindi ka masyadong mapapel. Wika ni Tandang Imang. Hindi mo nauunawaan ang lahat, Imang, at wala na akong oras para ipaliwanag sa iyo ang lahat ng bagay. Sumuko ka na dahil hindi kayo magtatagumpay na wasakin ang lugar na ito. Wika ni Tandang Sayong. Huwag mong ipagmalaki ang sarangay na nasa panig ko. Antayin mo ang pagdating ni Gustavo. Siguradong magugulat ka sa mga mangyayari. Tignan natin kung makapagyabang ka. Wika ni Tandang Imang. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang yumanig ang paligid. Narinig ni Tandang Sayong ang sigawan sa labas. Talagang hindi ka na nagbago, Imang. Wala na akong magagawa. Ikaw ang pumili nito. Wika ni Tandang Sayong, sabay usal ng orasyon upang gumana ang ginawa nilang patibong. Kasabay nito, ang tuluyang pagkulong kay Tandang Imang sa loob ng malaking puno. Huli na ang lahat para sa iyo. Dahil kahit ikulong mo ko, hindi mo na mapipigilan ang puwersa ni Gustavo. Wika ni Tandang Imang. Matapos ay unti-unti itong pumasok sa katawan ng malaking puno. Dali-daling lumabas ng silid ng matanda. Nakita ang mga kasama na nakapalibot sa kanlungan. Mukhang nandito na nga sila, Adelpha. Wika ni Mila. Oo, Mila. Hindi sila pwedeng makalapit sa kanlungan. Tugon ni Adelpha. Kung ganon, ano pang inaantay natin? Agos, handa ka na ba? Nakahanda na ako, Mila. Wika ni Agos. Sumakay sa balikat ng sarangay ang dalaga at tumalon. Mula sa taas ng puno, lumapag sila sa mismong harapan ng mga papasugod na kalaban. Lumikha ng matinding pagyanig ang pagbagsak ng dalawa. Nang humawi ang alikabok, tumambad sa mga kalaban ang talim ng sandata ni Agos. Walang tigil na winasiwas ng sarangay ang kanyang palakol. Bawat matatamaan nito, nadudurog. Ngunit biglang napapahinto ang nilalang nang makita ang isang lalaking nakatayo sa kalagitnaan ng malaking kawan ng aswang. Mila, si Raha Ituman. Hawak niya ang karit ni Magwayen. Nakikita ko, pero hindi ako natatakot dahil hawak ko naman ang kampilan ni Apo Lakay. Sa oras na sumugod tayo sa laban, Mila, wala nang atrasan. Sigurado ka bang gusto mong tumuloy? Agos, sa palagay mo ba tatayo ako sa harapan ng mga aswang kung hindi ako sigurado sa pasya ko? Kung ganon, humanda ka! Pag-uusap ng dalawa. Samantalang sa panig naman ni Adelpha. Guro, kailangan ko silang tulungan.
Wika ng dalagang babaylan. At ano sa tingin mo magagawa ng kakayahan mo? Wala kang kaalaman sa pakikipaglaban, Adelpa. Mapapahamak ka lang. Alam ko po yon, Tandang Sayong. Pero hindi ako pwedeng tumunganga habang pinapanood na makipaglaban ng mga kasama natin. Nauunawaan ko ang iyong sinasabi, ngunit mapapahamak ka lang. Hindi ko hahayaang walang maiwan sa atin na magpapatuloy ng ating legasiya. Hindi mawawala ang iyong legasiya, Guro. Patuloy itong mabubuhay sa akin. Kung talagang buo ang pasya mo, eto tanggapin mo. Nanlaki ang mga mata ni Adelpa dahil lumabas mula sa magkabilang kamay ng matanda ang dalawang Kris. Hindi ba ito ang Kris ni Inaginid? Paano napunta sa iyong sandatang to? Simula nang hirangin ako bilang pinuno ng ating angkan. Kasabay ng katungkulang iyon, ang pagiging tagapangalaga ng sandata. At ngayon ikaw naman, tapos na ang aking henerasyon, Adelpa. Panahon na upang sumibo lang sa iyo. Ito ang legasiyang iiwanan ko sa ating mga kalahi. Wika ni Tandang Sayong habang inilalapag ang mga sandata sa palad ng dalaga. Pero Tandang Sayong, marami pa akong dapat matutunan mula sa iyo, hindi ba? Hindi sa akin, Adelpa. Kung hindi sa buhay at sa mundong ginagalawan mo, hayaan mong ang kapaligiran at ang iyong mga karanasan ng magsilbing guro. Ito ay magpapatuloy sa walang hanggang pag-aaral. Wala na akong maituturo sa iyo, Iha. Simula sa araw na ito, hindi ka na isang alabay, kundi ganap na babay lang sa rangayon. Wika ng matanda. Matapos ay unti-unting naglaho, kasabay ng ningas ng apoy sa katabi nitong sulo. Lumuhod sa harapan ni Adelpa ang dalawang itim na nilalang na siyang gabay ng hawak nitong sandata. Pagutusan mo kami, bagong tagapangalaga. Ang pangalan ko ay Maral at ang kasama ko, Singgarong. Kami ay mula sa angkan ng mga musang. Narito kami upang paglingkuran ang sino mang may hawak ng Kris ng aming pinunong si Inaginid. Wika ng isa sa mga nilalang. Unti-unting nasilayan ni Adelpa ang itsura ng mga ito. Parehong may ulo ng malaking pusa at ang katawan naman ay sa tao. Napangiti si Adelpa. Muling nilingon sina Mila at Agos. Tulungan natin ang mga kaibigan ko. Wika ng dalaga. Dali-daling tumalon ang dalawang bantay habang hawak sa magkabilang kamay si Adelpa. Napasigaw ito dahil hindi niya akalain na ganon ang gagawin ng dalawang gabay. Sakto namang pagdating ng dalawa, may kalabang papasagod kay Mila. Hindi nito napansin. Laking gulat ng dalaga dahil biglang humarang si Adelpa. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi ka marunong makipaglaban? At saka ano yung hawak mo? Tanong ni Mila. Yan din ang akala ko, Mila eh. Pero mali pala ako. At ang hawak kong sandata, Kris ni Inaginid. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan natin silang pigilan. Sabay na sumugod ang dalawang dalaga hanggang sa marating ng mga ito ang kinakatayuan ng pinuno ng kalaban. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos, Mila. Malakas ang nilalang na yan. Kahit sumapi lang siya sa katawan ni Gustavo, hawak niya ang karet ni Magwayen at kagaya ng kampilan may taglay itong gabay. Wika ni Agos. Nagsipagtabihan ang mga kalaban. Naglakad papunta sa kanilang kinaroroonan ang pinuno ng mga ito. Niloloko niyo ba ako? Anong ginagawa ng pangkaraniwang dalaga at isang babaylan? Kayo ba ang lalaban sa akin? Mukhang nagbibiro si Bathala. Wika ni Gustavo. Hindi nagbibiro si Bathala. Kami nga ang makakalaban mo at magpapabagsak sa'yo.
Tugon ni Mila. Tumawa ng malakas si Gustavo. Iwinasiwas ang karet. Dali-daling hinila ng mga gabay sina Adelfa at Mila. Huwag mong hahayaan na matamaan ka ng karet na yan. Dahil siguradong tatama sa talim nito ang iyong kaluluwa. Kami na ang bahala sa kanya, Sarangay. Ilagay mo dito ang 2 dalaga. Pasensya, Maral. Pero hindi ko pwedeng pag-utusan ang aking Panginoon. At isa pa, masyadong matigas ang ulo niyan para pasunurin. Hindi natin sila kakayanin ng walang tulong mula kay Agos at Mila. Sama-sama natin tatalunin ang puwersa ni Gustavo Maral. Wika ni Adelpa. Huwag nga kayong humarang sa dadaanan ko. Wika ni Singarong. Muling itinaas ni Gustavo ang karet bilang hudyat ng pagsugod para sa kanyang mga tauhan. Sinalubong ito ng mga mandirigmang Sarangayon gamit ang kanilang mga kaalaman sa pagmamanipula ng kalikasan. Ang mga kalaban ay binubuo ng mga manggagaway, aswang, mambabarang, at mga taong may kaalaman sa aral ng kaliwa. Pinagbuklod para sa iisang layunin, para sirain ang dibisyon na humahati sa mundo ng mga tao at engkanto. Habang naglalaban ang mga ito, nakita naman ni Mila si Gustavo na naglalakad papunta sa malaking puno. Kailangang pangalagaan ang malaking puno, Mila. Hindi lang ito nagsisilbing kanlungan. Ito ay isa sa pundasyon ng harang sa pagitan ng magkabilang mundo. Wika ni Agos. Dali-daling tumakbo ang 2 papunta sa malaking puno para harangan si Gustavo. Isang malakas na bugso ng enerhiya ang pinakawalan ni Agos, dahilan para magtalsikan palayo ang mga kasama ni Gustavo. Isang sarangay at isang pangkaraniwang dalaga na natutong humawak ng kampilan. Huwag kang mag-alala, Sarangay, dahil may sorpresa ako sa iyo. Dagob! Nanlaki ang mga mata ni Agos. Lumitaw sa lupa ang imahe ng isang malaking nilalang. Unti-unti itong humarap. Napagtanto ng gabay na ito ay walang iba kung hindi ang ama. Ama, anong nangyari? Bakit nasa panig ka ng kalaban? Agos, kumalma ka. Huwag kang magpapaloko sa isang yan. Pinaglalaroan niya ang isipan mo. Pinaglalaroan? Nagkakamali ka, dalaga. Hindi mo ba alam na si Dagoob ang gabay ng karit ni Magwayen? Hindi maaari. Si Ama ang unang tagapagbantay ng kampilan ni Apo Lakay. At ang tungkuling iyon ay inatang sa aming mga sarangay. Wika ni Agos. Tama ang sinabi ni Gustavo, Agos. Hindi ako ang totoong tagapagbantay ng kampilan kung hindi ikaw. Nagkataong hindi ka pa handa ng mga panahong ginawa ang kampilan. Kaya ako ang nangalaga nito pansamantala. Hindi mo ba natatandaan? Si Apo Lakay mismo ang nag-abot sa'yo nito. Hindi ako. Biglang nanumbalik kay Agos ang tagpong iyon. Napagtanto ang sinabi ng apo. Hindi ka ba makapaniwala, Agos? Ang iyong ama, ang gabay ng sandatang hawak mo. Sa makatuwid, ako ang kanyang Panginoon at susundin niya ang lahat ng sasabihin ko. Wika ni Gustavo. Inilabas ni Dagoob ang kanyang sandata. Nagsimula siyang sumugod.
Lumaban ka, Agos. Ipagtanggol mo ang iyong sarili. Wika ni Dagoob habang patuloy na hinahambalos ang sarangay. Hindi, Ama. Gumising ka. Dahil hindi ako naniniwala sa sinasabi ng taong yan. Ito ang aking tungkulin at hindi mo ko mapipigilan kung hindi ka lalaban. Mamili ka, Agos. Maghari ang kasamaan o lumaban sa akin. Ipakita mo na karapat-dapat kang tagapagbantay ng kampilan ni Apulakay. Wika ni Dagoob sabay hambalos kay Agos. Tumilapon sa malayo ang sarangay. Nakita ni Mila ang matinding takot sa gabay, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Agos, tumayo ka. Hindi ka dapat magpatalo. Ang ama ko ang aking kalaban. Siya ang hari ng mga sarangay, ang pinakamalakas sa aming angkan. At ikaw mismo ang anak ng haring sinasabi mo. Kaya anong dapat mong katakutan? Tumayo ka, Agos. Hindi ka ang mandirigbang nakilala ko. Wika ni Mila. Unti-unting tumayo si Agos at muling naghanda para sumugod. Ganyan nga, Agos. Tumayo ka. Patunayan mo sa akin na anak ka ng hari ng mga sarangay. Talunin mo ko dahil ito lang ang paraan upang tuluyang matapos ang laban. Wika ni Dagoob. Sa hindi malamang dahilan, tila naramdaman ni Mila na nasa panig nila ang ama ni Agos. Magtiwala ka sa sinasabi ng tatay mo, Agos. Alam kong may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Wika ni Mila. Tumango naman si Agos. Inumang ang palakol sa ama. Itinaas ito at buong lakas na ibinato. Matapos sumunod na lumipad ang palakol ng dalaga, hawak naman ang kambal na kampilan ni Apulakay. Nagawang sanggain ni Dagoob ang palakol, ngunit hindi ang talim ng mga kampilan. At dahil nasa alanganing sitwasyon, ipinangsangga nito ang kanyang mga sungay. Napasigaw si Agos dahil alam niya na sa oras na maputol ang sungay ng isang sarangay, nangangahulugan ito ng kamatayan. Sinubukan pang pigilan ni Agos ang dalaga, ngunit huli na. Nagawa nitong putulin ang sungay ni Dagoob. Napalod ang nilalang at tumingin kay Mila. Hindi ko alam kung bakit nakikita ko sa iyo ang imahe ni Apulakay. Ngunit maraming salamat dahil sa wakas, makakalaya na ako sa 100,000 taong pagkakabilanggo. Agos, tapusin mo ang laban. Wika ni Dagoob sabay bitaw ng sandata. Idinipa ang mga kamay. Muli namang nagsalita si Gustavo. Ano na, batang sarangay? Bibiguin mo ba ang kahilingan ng isang talunang mandirigma? Nakakahiya ka, Dagoob. Isang hari, dinalo ng isang dalaga. Nasaan ang karangalan sa labang ito? Nairita ng gusto si Mila sa mga narinig. Dali-dali itong tumalon, paakyat sa balikat ni Dagoob. Ikaw, kanina pa ako naririndi sa mga sinasabi mo. Puro kadada. Marangalang ginawa ni Dagoob dahil kahit nasa ilalim siya ng kapangyarihan mo, nagagawa pa rin niyang panatiliin ang tama. Ngayon, sino sa inyong mas marangal? Isang taong umaasa sa kapangyarihan ng demonyo o isang engkantong handang magbuwis ng buhay upang pigilan ang mga kagaya mo? Huwag mo akong pagsalitaan ng mga bagay tungkol sa karangalan dahil hindi mo alam ang kahulugan nito. Wika ni Gustavo sabay kumpas ng hawak niyang karet. Dali-daling hinila ni Dagoob si Mila.
Hinarang ang sariling katawan. Tumama ang hagupit ng karit sa likuran ng matandang sarangay, dahilan para tuluyan nitong manghina. Yakap-yakap nito si Mila habang ibinubulong ang kanyang mga huling salita. Ikinararangal ko ang aking anak dahil nagabayan kanya ng tama. Pangalagaan mong mabuti ang mga kampilana, maging ang iyong sarili. Hindi man tayo nagkakilala ng matagal, ngunit nararamdaman kong napunta ang mga kampilan sa tamang kamay. Ikaw na ang bahala sa aking anak. Maraming salamat, Mila. Wika ng sarangay habang unti-unting naging abo. Napasigaw si Agos sa sobrang galit. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Gustavo. Sa bawat hakbang ng sarangay, tila unti-unti itong lumalaki. Nararamdaman ni Mila, nawawala sa kontrol ang kaibigan. Ganyan nga, Agos. Magwala ka. Sirain mo ang lahat ng nasa paligid. Wika ni Gustavo. Nakatayo ito sa paanan ng malaking puno. Agos, tumigil ka. Masisira mo ang punong kanlungan. Wika ng dalaga. Ngunit hindi nito magawang pigilan ang sarangay. Patuloy itong tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Gustavo. Malapit na ito kay Gustavo nang biglang maramdaman ni Mila ang kadenang nakasabit sa kampilan. Direkta ito kay Agos. Hinawakan niya ito ng buong lakas sa tinila, dahilan para mapatras ito. Huwag mo kong pigilan, Mila. Kailangang tapusin si Gustavo upang pagbayaran ng kanyang mga ginawa. Ikaw ang laging nagsasabi sa akin na huwag magpapadala sa galit dahil wala itong maidudulot na kabutihan. Wika ni Mila. Unti-unting huminahon ng sarangay. Lalo pa nang tumingala ito at nakita ang punong kanlungan. Anong problema? Bakit ka huminto, sarangay? Akala ko ba gusto mo kong patayin? Dahil hindi ako ang dapat magpataw ng parusa sa iyo. Ako ang dapat magparusa sa iyo. Biglang tumalon si Mila mula sa likod ni Agos. Inundayan ng taga si Gustavo. Hindi nito akalain ang susunod na gagawin ng dalaga. Tumarak sa dibdib nito ang isa sa mga kampilan. Gamit naman ng kampilan na hawak nito sa kabilang kamay, pinugutan ng ulo ni Mila ang kalaban. Gumulong sa lupa ang ulo ni Gustavo, habang ang katawan unti-unting nagiging abo. Huminto sa pakikipaglaban ang lahat nang makitang patay na ang pinuno ng mga kalaban. Nagsipag-atrasan ang mga kampo ni Gustavo. Hinabol ito ng mga mandirigmang sarangayon. Nanalo tayo. Nagawa mong talunin si Gustavo. Tama nga ang sinabi ni Tandang Sayong. Ikaw nga ang tagapagmana ng kampilan ni Apo Lakay. Wika ni Adelfa. Matapos ang kaguluhan, sinalubong ng mga sarangayon ang kanilang tagapagligtas. Ipinagdiwang nila ang tagumpay. Sa wakas, nabigyan ng katarungan ng mga buhay na nasayang. Hindi nasayang ang kanilang sakripisyo. Hindi nauwi sa wala ang pagkamatay ng mga taong malapit sa atin. Tama ka, Agos. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi dahil sa kanila. Pero alam kong hindi dito nagtatapos ang lahat. Habang nagkalat sa paligid ng kasamaan, hindi ako titigil. Hindi tayo titigil. Matapos ang pakikipaglaban, nagpasya ang dalagang bumalik sa kanilang baryo. Samantalang sina Adelfa naman, naiwan sa isla upang ipagpatuloy ang pagsasaayos ng kanlungan at pamunuan ang mga naiiwang sarangayon. Dahil sa taglay na kakayahan,
Kaunting kaalaman ang itinuro ni Adelpha. Pinili ni Mila na maging isang manggagamot. Hindi man nagkaroon ng sariling pamilya, nagkaroon ito ng mga mag-aaral na tinuruan ng lahat ng kaalaman. Samantalang si Agos at ang kampilan, nanatili sa tabi ni Mila, nagsisilbing gabay at tagaprotekta habang tumutulong sa mga kababaryo. Alam ni Mila na darating ang panahon na muling magbabalik ang kasamaan. Handa silang harapin ito sa tulong ng mga malalapit na kaibigan na naging kasangga nila sa pakikipaglaban. Ilang taon ang nagdaan. Namayapa man si Mila, ngunit nanatili pa rin sa kanyang mga mag-aaral ang lahat ng kaalamang taglay. Walang nakapagsabi kung ano ang nangyari kay Agos at sa Sandata. Ngunit malakas ang pananalig ng mga ito na nasa paligid lang ang kampilan ni Apolacay kasama ang gabay na saranghay. Pinakabago at pinagandang insenso candle for cleansing. Packaging pa lang, ramdam mo na ang bisa. Color red version nito mga kabayan pero pareho lang to ng kulay yellow. Binago lang natin ang kulay. Ang kulay pula, simbolo ng buhay. Insenso candle mga kabayan, para sa tahanan o lugar na sobrang bigat sa pakiramdam. Palaging nag-aaway, palaging magulo, palaging hindi nagkakaintindihan, sobrang kipot ng daloy ng swerte. Mahirap gumalaw, nakakairita, palaging ubos ang pera. Maglinis mga kabayan, hindi lang ng pisikal na dumi, maging ng espiritual. Insenso candle, hindi mausok, hindi masama sa kalusugan, pero tunaw ang lahat ng negatibong enerhiya na nagbibigay ng kamalasan sa lugar. Subukan nyo mga kabayan, sobrang dami ng natulungan ng candle na ito. Check nyo sa Likha Merchandise, every 12 AM naglalagay kami ng panibagong stocks ng candles. Pakibantayan na lang mga kabayan kasi mabilis maubos yan. Salamat. Magandang umaga, Mila. Mabuti naman at nagising ka.